Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung member ka na ba ng Kilusan o Power of Church. At ang Bible verse natin ay mula naman sa Matthew chapter 16 verse 18. Sasabi dito, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Mga kapatid, sa isang simpleng verse dito ay makikita natin agad kung gaano ka-powerful ang simbahan. Hindi lang bilang isang building, kundi bilang katawan ni Kristo. Isang buhay na kilusan na binuo ng Diyos para gampanan ang kanyang layunin dito sa mundo. God has ordained the church to fill the world. Ibig sabihin nito mga kapatid, hindi aksidente ang existence ng simbahan. Ito, simpleng religious organization lamang ito ay tinalaga ng Diyos para magdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya kung iniisip mo na wala kang magagawa bilang miyembro ng simbahan, kapatid, ay nagkakamali ka dahil the church is designed by God to expand, proclaim, and influence, not just to survive but to advance. Next is Jesus is the founder and the head of the church. Si Kristo mismo ang pundasyon ng ating simbahan. Siya ang bumuo nito, hindi tao. Kaya kahit pa marami ang mga religious scandals, internal problems, o persecution, hindi kailanman matitinag ang tuloy na church. Kasi si Kristo ang pinaka-pinuno nito. Kung siya ang kapitan ng barko, kahit anong alon ay hindi ito lulubog. Sumunod ay the Spirit indwells the church to accomplish God's mission. Hindi tayo iniwan ni Lord ng walang kakayahan. Bawat miyembro ng church ay binigyan ng Holy Spirit para gampanan ng mission ng Diyos. Whether sa pag-evangelize, pag-pray, pag-disciple, o simpleng pag-reach out sa mga nangangailangan, that is the power of the church. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil ang Diyos ay nasa atin, sa ating puso. At para naman sa ating application ngayong araw, I only believe with certainty that the church will prevail in the cultural war. Sa ating mundo ngayon mga kapatid ay puno tayo ng kasamaan, compromise at deception. Pero huwag tayong matakot dahil the church bilang katawan ni Kristo ay hindi matatalo. Gaya ng sabi sa verse, the gates of hell shall not prevail against it. Kaya kahit nauurong ang moral standards ng society, ay maniwala tayo na mananalo pa rin ang simbahan at the end. Next is be part of local church that prioritize the 3 great commandments. Love God, love your neighbor, and make disciples. Kung ang simbahan na kinabibilangan natin ay tinuturo ito, then praise God dahil lumalago tayo dyan. Kung hindi, ay maghanap tayo ng community na Christ-centered at Spirit-led. Dahil hindi sapat na sabihin lang natin na Kristiyano tayo, tinawag tayo para maging bahagi ng kilusan ng church na buhay, aktibo at ginagamit ng Diyos. Kaya mga kapatid, ganito ka-importante na malaman natin kung gaano halaga at ka-powerful ang church na ginawa ng ating Panginoon. Dahil ang church ay mula mismo sa katawan ni Kristo na binubuo ng iba't ibang bahagi. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood mga kapatid.